Welcome back sa ating mga balitang basketball. Pipirma na ng kanyang kontrata o extension itong si Banchero sa loob ng 5 taon. Ito po'y nagkakalaga ng 288 million mga idol. For the first time ay mayroon itong player option sa kanyang panghuling taon. Kabilang lamang po ito sa ilang mga rookie extension na mayroong player option since nung kay Luka at kay Trae Young. Ang extension nito ay mananatili hanggang 2030 NBA season at sa puntong ito ay mayroon ng 4 sa kanilang starting lineup ang mayroong kontrata at least for the next 4 NBA season. Papalaking haw talaga ng papalaki ang mga kontrata ngayon sa NBA. Itong si Paolo Banchero ay nag-average ng 26 points, 7 rebounds, 5 assists per game sa kanyang 46 starts. Sa playoff naman, solido rin po ang kanyang kontribusyon. 28 points ang kanyang ina-average sa huling 2 appearance nila sa playoff o sa postseason. Samantala, parehong panalo po ang Phoenix Suns at itong si Bradley Beal sa kanilang kasunduan sa buyout sa kontrata ni Bradley Beal. Eto kasi mayroon pa kasing 2 seasong natitira sa kontrata nitong si Bradley Beal sa Suns, pero dahil nga buyout ito ay kanilang in-stretch ang kontrata. So 97 million ang kanyang natitirang payroll sa Phoenix Suns mga idol, pero ito'y makukuha niya sa susunod na 5 taon o 5 season. So patuloy pong makakatanggap ng sahod itong si Bradley Beal sa Phoenix Suns. And at the same time ay makakatanggap rin po siya ng 11 million for 2 years sa LA Clippers pagkatapos na maklear na siya ng waivers sa Phoenix Suns mga idol. Sa kanilang buyout agreement ay mayroon siyang isinauling 13 million. Ganun kasi kapag buyout, meron kang ibabalik at nakadepende na yon sa inyong negosasyon. So definitely, panalong-panalo itong si Bradley Beal sa kanyang side. Para sa Phoenix Suns naman, panalong-panalo din po sila kahit na sila ibabayad ng 97 million kay Bradley Beal for the next 5 years. Dahil sa puntong ito, kanilang in-stretch ang kontrata ni Bradley Beal, matatapyasan po ang kanilang payroll big time at yun ho'y magpapalaglag sa kanila sa second apron at below sa luxury tax na siyang magpapasave sa kanila ng at least 176 million na bayarin sa luxury tax at sa mga penalties. So sa pangkabuuan, hindi lang si Bradley Beal ang panalo kundi ang Phoenix Suns rin po. At eto nga nakakuha ko ng 4,000, 2,000, di ba? Araw-araw mga idol pwede kang makakuha ng ganyang kalaki. Pumasok na kaagad sa GCash ko. Sa ating huling balita naman, so far wala pa rin pong ginagawang moves sa ngayon itong Golden State Warriors. Maliban sa positibo naman daw pipirma si Al Horford at si De'Anthony Melton sa kanila. Pero ayun nga, as of now ay wala pa rin namang pirmahang nagaganap sapagkat hinihintay rin naman ng Golden State Warriors kung ano ang desisyon nitong si Kuminga. Kasi mga idol heto kasi ang mangyayari dito. Kung bibigyan ng Golden State Warriors itong si Jonathan Kuminga ng 30 million na pasahod bawat taon, iyon po'y makakaapekto sa kanila. Hindi po nila mapapapirma si Al Horford dahil dyan sa 30 million per year na sasahurin ni Kuminga. So basically, nakadepende talaga dito kay Kuminga ang lahat ng moves ng Golden State Warriors. Kung matatagalan siya sa kanyang desisyon, ay lalong matatagalan ng Golden State Warriors sa kanilang pinaplanong pagkuha ng mga free agent. Sa madaling salita ay marami na rin pong mga NBA fans at mismong mga fans ng Warriors ang naiinip na sa ngayon ay tila hindi pa pinapriority ng Golden State Warriors itong kapanahunan ni Stephen Curry na para bang kanilang sinasayang na lang po ang kanyang prime na sa ngayon ay paniguradong nangangailangan naman talaga ng tulong. Siyempre, lahat naman sa ngayon ay marami ng mga katulong ng mga star player at nag-upgrade ng center. At sa Warriors, wala pa silang ginagawa. Considering na marami na pong mga NBA teams ang gumawa ng moves ng papirma ng mga center, sa ngayon ay limitado na lamang po ang mga kandidato ng Warriors sa center position maliban kay Al Horford. Kaya magiging challenging po ito para sa kanila. Pwede pa naman sila mag-trade sa kalagitnaan ng season, yung sa February ang trade deadline. Pero matagal pa yun. One thing lang dito sa susunod na mga buwan sa pagbubukas ng NBA season ay magiging eksperimento po ito para sa Warriors kung kailangan ba nilang mag-trade sa trade deadline.